Gusto raw pa imbestigahan ng Senado ang ulat ng Amnesty International na mga pulis mismo ang kumukuha ng hired killer para ipapatay ang ilang drug suspects. Kanina dumalo sa isang misa ang mga kaanak ng ilang napatay sa gitna ng kampanya kontra droga. May report si Victoria Tulad. Pinasok sa kani-kanilang kwarto at pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang salarin ang dalawang lalaki sa Barangay 28 sa Caloocan City kaninang madaling araw. Tig-dalawang tama ng bala sa ulo ang ikinamatay ng mga biktimang sina Edher Evangelista at nangungupahan lang sa kanilang si alias Buboy. Walang maisip na motibo ang pamilya Evangelista, lalo pat hindi naman daw sangkot sa droga ang kanilang anak. Wala naman kamalay-malay yung anak ko. Kasama ko maglalabada yun eh. Pero ayon sa pulisya, 5 sachet ng hinihinalang shabu ang nakuha sa mga kwarto ng mga biktima. Isang bangkay ng lalaki naman ang natagpuan kaninang madaling araw sa Barangay Pag-asa sa Quezon City. Nakaposas ang mga paa ng biktima. Inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng pagpatay. Bagamat wala pang inilalabas na opisyal na bilang ang PNP ng mga napatay mula nang suspendihin ng Oplan Tokhang, kapansin-pansin sa mga ulat ng media na tila bigla itong nabawasan. It may be attributed to a number of issues, like it may be. I cannot speculate on that matter. Sa datos naman ng PNP, mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Duterte hanggang sa katapusan ng Enero ngayong taon, mahigit 6,500 na ang napapatay sa mga operasyon kontra droga at sa istilong vigilante na mga pagpatay. Tanong ng media sa Malacanang, bakit daw hinintay pang lumobo ang mga napatay bago suspendihin ng Oplan Tokhang at kung hindi pa nangyari ang pagdukot at pagpatay sa Koreanong negosyanteng si Ji Ik-ju. The unique situation regarding that death merits attention. And so it's not as if it's what happens ordinarily. So the facts of the circumstance merits that kind of attention. And the 7,000 didn't... They did not happen within the camp, right? Yeah, That's what I'm saying. I mean, the circumstances are unique in such sense. It speaks about a certain depth of impunity. Isang misa naman ang idinaos sa Our Lady of Victory Chapel sa Malabon City kanina para sa mga biktima ng karahasan. Sa halip na magbigay ng sermon ng pari, ipinagkwento sa mga biktima ang kanilang karanasan. Si alias Ryan, nakaligtas daw matapos makapagtago ng pasuki ng mga nakabonet na salarin ang tinatambayan nilang bahay sa North Caloocan noong 1 buwan. 7 ang napatay kabilang ang 1 buntis at 2 menor de edad sa tinawag na mga pulis na gang war. Tapos, yun nga po, pinagpagulit po ako ng mga nakakaligid po. Tapos ako, nagtago rin ako sa kwarto dito ako. Tapos po yung pagtago po yung pagbarilan, paglabas po ng kwarto. Nakita ko po na lang ay video ko na katapos po. Buntis pa po yun eh, namatay po. Tapos po sino pa po yung suspect, siya po yung nabuhay. Sariwa pa sa isip ni Lorna Javier ang pagmamakaawa ng kanyang pamangkin sa mga pulis. Pagka po may sumagot, may nagbitaw ng attack, binabayo po nila yung tuhod ng maso. Durog na durog po yung mga tuhod. Tinapos na po nila, binaril na po. Mayroon namang namatayan ng anak. May tuklang pala dumating doon sa bahay na yun. Ngayon, kinuha ko yung anak ko, nagmakaawa ako, dala-dala ko yung gamot, tsaka yung x-ray, sabi ko, sir, anak ko yan, maawa naman po kayo, panalabas na namin sir sa Tondo Hospital. May sakit po yan sir sa baga. Pero ano sabi sa akin ng mga bonet, huwag lang daw akong magpanig dahil mabalik naman daw nila yung anak ko. Nung binalik po nila yung anak ko, patay na po ngayon. Sa report ng Amnesty International, inamin umano ng isa raw pulis na miyembro ng isang anti-drug unit sa Metro Manila na sila mismo o hired killer ang pumapatay sa mga drug suspect. Nagtatanim din daw sila ng ebidensya, pero minsan, hindi na raw, total hindi rin naman daw iniimbestigahan ang mga pagpatay. Sa parehong ulat ng Amnesty International, lumabas na pati mga bata damay umano sa kampanya kontra droga. Mula Hulyo hanggang sa bungad ng Desyembre noong 1 taon, nasa 27 bata raw ang namatay sa mga operasyon kontra droga. 2 sa kanila ay actual target. Ang iba, mistaken identity o napagkamalan lang. Binanggit din sa report na sa isang raid sa Metro Manila noong 1 taon, pati batang 3 taong gulang,
kinapkapan at pinaghubad ng panty. Mensahe ni Bishop Deogracia Iñiguez kay Pangulong Duterte, siya ang Pangulo ng ating bansa. Because of command responsibility, itong mga nangyayaring ito ay medyo siya ay talagang kasangkot. Siya ay masasabi nating responsable. dati nang itinanggi ng Malacanang na nasa likod ito ng mga patayan at hindi rin daw nito kinukonsinte ang extrajudicial killings. Nababahala raw ang mga senador sa ulat ng Amnesty International, kaya nais nilang paimbestigahan ito. Dalawa ang pakay namin dito. Una, mapatunayan kung totoo nga ba yung aligasyon ng AI at yung study ng AI. At pangalawa, mabigyan din naman ng pagkakataon ng PNP na harapin ng AI, magpaliwanag sa harap ng publiko at ibigay ang panig nila sa publiko at sa AI. Bukas naman ang palasyo sa plano ng Senado na mag-imbestiga. Pero, giit na Malacanang, wala itong kinalaman sa operasyon ng mga tiwaling pulis. Victoria Tulad, GMA News.